ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة اللهم إبراهيم علمنا حنيفا. ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Una po sa lahat, sister, ay idalangin po natin sa Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan, kasama niyo ang lahat ng inyong pamilya sa lahat ng mga masasama. Ganon din idalangin po natin sa nag-iisang Panginoon na kanyang pagkalooban ang maikling oras po natin ngayon ng maraming kabutihan. Sister, hindi mawawala ang usapan po natin ngayon sa tungkol po sa ano po ang nararapat malaman at maunawaan ng isang tao na napakahalagang gawain. O ano po ang nararapat maunawaan ng isang tao na napakahalagang gawain at kapaki-pakinabang na gawain. Dito po natin makikita sa dalawang klaseng gawain na kung saan ay ginagawa ng mga tao. Dalawang klase lang. Sabihin po natin na dalawang klase lang ang mga gawain na ginagawa ng mga tao dito sa mundong ibabaw. Ang unang gawain ay mga gawain na kahit sabihin po natin na ay mabubuting gawain, pero ito ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng sarili nating pagnanasa. Ito ang unang klase. Unang klaseng gawain. Kahit sabihin po natin na mabubuting gawain, pero siya ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng sarili nating pagnanasa. Pangalawang klaseng gawain ay sabihin po natin na mabubuting gawain din. Pero ito ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng sino man nararapat magiging Panginoon. Ang ibig po sabihin na Panginoon, kahulugan ng Panginoon ay siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. Siya po ang tagapanustos sa lahat ng mga linikha. Siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha. Siya ang nagmamayari sa lahat ng mga bagay. Nasa kamay niya ang lahat ng mga pangyayari. Mangyayari ang isang pangyayari kapag ito ay kanyang ginugusto. At hindi naman mangyayari ang isang pangyayari kapag ito ay hindi niya ginugusto o ninanais. So, ang gawain na ito, pangalawang klaseng gawain na ginagawa ng mga tao, ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng sino man nararapat magiging Panginoon. So tayo mismo ang pipili kung saan ang mainam na gawain sa dalawang klaseng gawain na ito.
gawain na kahit sabihin po natin na siya ay mabuting gawain, pero bilang pagsunod sa sarili nating pagnanasa. At gawain, pangalawa ay gawain na mga gawain na mabubuti, pero bilang pagsunod sa kagustuhan ng sino man lumikha sa atin at bilang pagsunod sa sino man ang nararapat magiging Panginoon. Maari ang ating masasabi na napakahalagang gawain sa dalawang klaseng gawain na ito ay yung gawain na bilang pagsunod sa sino man ang nararapat magiging Panginoon. Dahil sa ang tinatawag na Panginoon, siya ang karapat-dapat hingian ng tulong. Ang tinatawag na Panginoon, siya po ang karapat-dapat hingian ng tulong kung mayroon tayong naharap na mga mahihirap na kalagayan. Dahil sa isa po sa dapat natin paniwalaan na katangian, isa po sa dapat natin paniwalaan sa sino man ang karapat-dapat magiging Panginoon ay nasa Kanya ang mga matataas na katangian. Nasa Kanya ang mga matataas na katangian. Katulad ng ating nabanggit kanina, ang Panginoon, siya po ang matatawag po natin na siya ang lumikha sa lahat ng mga linikha. Ang Panginoon, ang karapat-dapat na Panginoon, ay siya po ang tagakuha, siya po ang pagbigay ng buhay at kuha ng buhay. Ang Panginoon siya ang tagapanlustos sa lahat ng mga linikha. Ang Panginoon siya ang nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Isa po ito sa dapat natin paniwalaan na mga katangian sa sino man ang nararapat magiging Panginoon. Kung ito ang ating paniniwalaan na mga katangian sa sino man ang nararapat magiging Panginoon, wala po tayong masasabi na dapat po natin hingian ng tulong maliban lang sa Kanya. Wala po tayong masasabi na dapat tayo humingi sa Kanya ng tulong maliban lang sa Kanya. Dahil sa kapag tinanggap Niya ang ating panalangin, ay kaya Niya ipagkaloob sa atin. Kaya Niya po tayo tulungan. Kaya Niya po pagalingin ang ating mga karamdaman. Kaya Niya po tayo bigyan ng panustos, sapat na panustos. Kaya Niya po pahabain ang ating mga buhay dito sa mundong ibabaw. Dahil sa siya ang tinatawag na karapat-dapat na magiging Panginoon. Kaya ang masasabi po natin na ang mga gawain mabubuti na ito po ay nagugol po natin, ito po ay nagawa po natin para sa Kanya, ay ang mga gawain na ito ay masasabi po natin na sobrang napakahalagang gawain. Masasabi po natin na sobrang kapakipakinabang na gawain. Kahit sa tingin po natin na simpleng gawain, pero dahil sa ito ay ating ginawa bilang pagsunod sa Panginoon, bilang paniniwala sa Panginoon, matatawag po natin na ang isang gawain na ito, isang oring gawain na ito ay sobrang napakahalagang gawain at sobrang kapakipakinabang na gawain. Dahil sa ang nakakagusto sa isang gawain na ito mismo ay yung Panginoon. Sino yung Panginoon?
yung Panginoon na sa Kanya ang mga matataas na katangian, siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika, taga-kuha ng buhay, taga-pagbigay ng buhay, taga-panustos sa lahat ng mga linika, siya ang taga-pangasiwa sa lahat ng mga linika. Kaya kapag tayo ay makagawa ng isang gawain na ito ay tinanggap ng Panginoon, masasabi po natin na ang isang gawain na ito ay napakahalaga. Hindi katulad ng isang gawain na hindi tinatanggap ng Panginoon. Kahit sabihin po natin na ito ay mabuting gawain, pero dahil naman sa hindi tinanggap ng Panginoon, ay ito ay hindi matatawag na sobrang napakahalagang gawain. Hindi matatawag na sobrang kapaki-pakinabang na gawain. Dahil sa kahit man siya ay mabuting gawain, pero dito lang natin mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw. Hindi katulad ng isang mabuting gawain na ang tumanggap sa mabuting gawain na ito ay ang Panginoon, ay ito ay ating mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw. Higit sa lahat ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Sister, kung pinagsusumikapan po natin yung mga kabutihan na ating mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, ay dapat po natin pagsumikapan yung mga kabutihan na ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Nagkamali yung mga tao na hanggang doon lang sila sa pagsusumikap sa mga bagay na kanilang mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, at ang hindi nila napagsumikapan yung mga bagay na kanilang mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Lalo na natin kakailanganin yung mga bagay na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Mga bagay na mapapakinabangan natin doon sa loob ng ating mga libingan, mga bagay na mapapakinabangan po natin doon sa mga lugar na ating madadaanan, mapupuntahan doon sa kabilang buhay. Kailangan po natin yung mga bagay na ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Nagkamali yung tao na ang kanyang pinagsusumikapan yung mga bagay na dito lang niya mapapakinabangan sa mundong ibabaw. Dahil sa kahit sabihin po natin na nakuha po natin ang lahat ng nilalaman ng mundo na ito, ay hindi natin ito mapapakinabangan habang buhay. Dahil sa tayong mismo ay may hangganan ng ating mga oras. Binigyan ng hangganan ng ating oras dito sa mundong ibabaw. Kapag tayo ay mabawian ng buhay, ay iiwanan natin yung mga bagay na ating pinagsusumikapan. Magandang tahanan, magandang sasakyan, magagandang kasuotan, masasarap ng mga pagkain, lahat ito ay ating iiwanan. Dahil sa tayo mismo ay tayo ay nabawian ng buhay. So ito po ay nangangahulugan na ang mga bagay na pinagsusumikapan po natin dito sa mundong ibabaw ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan. Hindi katulad yung mga gawain mabubuti na ito ay kanais-nais sa ating Panginoon. Ito ay ang tumanggap, ito ay tinanggap sa atin ng Panginoon, ay mapapakinabangan po natin ito sa mundong ibabaw, at higit sa lahat ay mapapakinabangan po natin doon sa kabilang buhay. Kaya magkaiba ang dalawang klaseng gawain na ito. Gawain na ating nasusunod, ito, gawain na bilang pagsunod sa sarili nating pagnanasa, at ang gawain na bilang pagsunod sa sino man nararapat magiging Panginoon.
Ang masasabi po natin na sobrang napakahalagang gawain, kapaki-pakinabang na gawain, ay yung mabuting gawain na ito ay bilang pagsunod sa sinuman nararapat magiging Panginoon. Ito ay naipaliwanag ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, sa kanyang sinabi, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma." Sa madaling kahulugan, sinabi ng Panginoon, ang taong naunawaan niya at kasama ang kanyang paniniwala ang anuman ibinaba namin sa iyo o Muhammad na pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw, naunawaan niya na ito ang katotohanan, kaman huwa a'ma, siya ba ay katulad ng tao na hindi naunawaan? Hindi niya naunawaan? Magkatulad ba silang dalawa? Hindi sila magkatulad. Ibig sabihin, ang taong naunawaan niya na ang pinakamahalagang gawain dito sa mundong ibabaw ay ang mga gawain bilang pagsunod sa nag-isang Panginoon, bilang pagsunod sa sino man ang nararapat magiging Panginoon, ay hindi katulad ng tao na hindi niya naunawaan. Hindi niya naunawaan ang pinakamahalagang gawain dito sa mundong ibabaw, yung mga gawain na bilang pagsunod sa sino man nararapat magiging Panginoon. Pangalawang talata na sinabi ng Panginoon, "Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Sa madaling kahulugan, sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan sa Quran, "Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam." Ang taong liniwanagan ng Panginoon Allah ang kanyang puso sa relihiyon ng Islam. Ano po ang ibig sabihin liwanagan ng Panginoon ng kanyang puso sa relihiyon ng Islam? Ang ibig po sabihin ay ang nakita niyang mga gawain kapaki-pakinabang, ang nakita niyang mga gawain na sobrang napakahalaga ay yung mga gawain sa Islam. Yun ang kahulugan. Fahu ala nurin min rabbihi. Nakita niya ito dahil sa ang tao na ito ay siya ay nasa loob ng liwanag ng Panginoon. Ibig sabihin na nasa loob ng liwanag ng Panginoon ay naunawaan niya ang kanyang Panginoon. Naunawaan niya kung sino ang nararapat magiging Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang pangalan at sa pamamagitan ng kanyang mga matataas na katangian. Naunawaan niya, kaya yun ang kahulugan sa sinabi ng Panginoon, "Fahu ala nurin min rabbihi." Siya po ay nasa loob ng liwanag mula sa Panginoon, kanyang Panginoon. "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." At ang matinding parusa ay para sa taong tumigas ang kanyang puso. Bakit tumigas ang kanyang puso? Dahil sa hindi niya naunawaan kung sino ang nararapat magiging Panginoon. Kung maunawaan po natin kung sino ang nararapat magiging Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga matataas na katangian, magagandang pangalan, ay ang masasabi po natin na lahat ng mga gawain na ito ay kanyang kinalulugdan. Lahat ng mga pananalita na ito ay kanyang kinalulugdan. Lahat ng mga pag-uugali na ito ay kanyang kinalulugdan. Lahat ito ay mga gawain na kapaki-pakinabang. Lahat ito ay mga gawain na sobrang napakahalaga.
Bakit po natin nasabi na sobrang napakahalagang gawain? Dahil sa ito ay ating mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, higit sa lahat ay mapapakinabangan po natin doon sa kabilang buhay. So ngayon, ang taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw at kanyang tunay na tagumpay doon sa kabilang buhay, ay wala pong nararapat sa kanya. Walang nararapat sa kanya na dapat niyang pagsumikapan ng mga gawain, maliban lang sa mga gawain na ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. Mayroon ba tayong masasabi na mga gawain kinalulugdan ng Panginoon? Ang mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon ay yung mga gawain na yun din ang dahilan kung bakit po tayo linikha ng Panginoon. Dapat po natin paniwalaan na tayo po ay linikha ng Panginoon na mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Katulad ng kanyang sinabi, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sa madaling kahulugan, hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung pagsamba sa Kanya, tinatawag na pagsamba sa Kanya, ito po ang layunin ng Panginoon sa Kanyang paglikha sa atin. At yung tinatawag na pagsamba sa Kanya, lahat ito ay kinalulugdan, mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon para sa atin dito sa mundong ibabaw. Kaya ang mga oring pagsamba sa Kanya, ang tinatawag na pagsamba sa Kanya, ito ay hindi lang sa isang klase, hindi lang sa isang ori, kundi maraming klase. May mga oring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga oring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pananalita. May mga oring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating pag-uugali. May mga oring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng gawain ng ating mga puso. At lahat ng mga oring pagsamba na ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya masasabi po natin lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon. Mismo ang Panginoon siya ang nagsabi, "Waraditu lakumul Islam dina." Aking kinalugdan para sa inyo na pamamaraan ng inyong buhay dito sa mundong ibabaw ay ang pamamaraan sa Islam. Kaya ang taong nais niya, gusto niya magawa ang mga gawain na lahat po ito ay bilang pagsamba sa sino man ang nararapat magiging Panginoon, ay ang nararapat po sa Kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil po sa nalaman po natin na ang lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Ibig sabihin na nais lahat ito sa nag-isang Panginoon. Kaya ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, siya yung taong nakagawa ng mga gawain sobrang kapakipakinabang. Siya yung taong nakagawa ng mga gawain sobrang napakahalaga dahil sa hindi lang niya mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, kundi pati sa kabilang buhay, ito ay kanyang mapapakinabangan. Ang matinong tao ay ang kanyang pipiliin na gawain ay yung mga gawain na kanyang mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw at higit sa lahat ay mapapakinabangan niya doon sa kabilang buhay. Saan po tayo kukuha
Saan po tayo hahanap ng mga bagay na mapapakinabangan po natin doon sa loob ng ating mga libingan? Saan po tayo hahanap ng mga gawain na mapapakinabangan po natin pagdating natin doon sa kabilang buhay? Kung wala po tayong nagawa, wala tayong nagawang mga gawain na ito po ay kinalulugdan ng Panginoon para sa atin. At nalaman po natin na walang kinalulugdan ng Panginoon na mga gawain para sa atin dito sa mundong ibabaw maliban lang sa mga gawain sa relihiyon ng Islam. Kaya masasabi po natin na nararapat sa taong gusto niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang mga mabubuting gawain. Nais na ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, kabutihan dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ang nararapat sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili ng Islam. Ngayon, paano po natin, ano po ang pamamaraan para po natin maisuko ang ating mga sarili ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap, pagpasok sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo, ano po ang unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam? Ang unang-unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, ito po ay sa pamamagitan ng simpleng gawain. Ano po yun? Yung tinatawag na pagsasaksi. Ito ay hindi naman gaano kahirap, hindi naman gaano katagal, maaari mga 1 minuto, 2 minuto. Ito po ay magagawa natin ng isang gawain na ito. Yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon ay napapaloob po dito ang 3 bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin. Sa pamamagitan ng ating mga bibig, hindi na sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. Maliban lang kung tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin, bawat bahagi ng ating katawan, wala silang maikikilos na gawain, maliban lang sa mga gawain na ito ay naaayon sa pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo natin ang 3 bagay na ito, na isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim. At tayo po ay pinaghandaan ng Panginoon na sobrang napakaraming mahalagang bagay. Kabilang po sa ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay kahit noon ay napuno natin ang pagkakasala ang mundo na ito dahil sa tayo po ay isinuko natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Isinuko natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam at tayo po ay nagbabalik loob sa kanya. Lahat ng nagawa nating pagkakasala, itong lahat ay ipagpapatawad ng Panginoon para sa atin. Ibig sabihin, buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa natin pagkakasala, hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya sister, kung mayroon po tayong nalaman, na unawaan na napakahalagang bagay, huwag natin ito palampasin. Huwag natin ito ipagpadamot sa ating mga sarili. Dapat po natin ito samantalahin dahil sa
Hindi po tayo nakakasigurado kung tayo po ay aabot sa mga susunod na mga panahon o mga araw, mga buwan. Hindi po tayo makakasigurado dahil sa wala sa isa sa atin na hawak na ang kanyang buhay. Depende ito sa kagustuhan ng Panginoon. Kung mayroon naman tayong naunawaan na napakahalagang bagay at dapat po natin ito samantalahin. Huwag natin ito ipagpadamot sa ating mga sarili. Kaya isabuhay po natin para po tayo makasigurado na mapabilang po tayo sa mga linikha ng Panginoon na pinagkaloob sa kanila ang napakahalagang bagay na ito, ay siguraduhin po natin ngayon. Isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap at pagpasok sa relihiyon ng Islam, yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya sundin niyo po ako, sister, sa anuman bibigkasin ko. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa. Ibig po sabihin na nag-iisa, walang katambal. Ang ibig po sabihin na walang katambal, walang kaagaw. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon. Hindi po tayo pwede magkaroon ng maraming Panginoon dahil sa kung ang Panginoon ay dalawa, magugulo tayo mismo dahil sa siguradong sila ay magkakaagawa ng kagustuhan. So ito po ang sinyalis, ito po ang kahulugan. Kapag nakikita po natin ito, ay ang kahulugan ay ang tunay na Panginoon ay ang Panginoon na nag-iisa. So, bigkasin po natin ito sa lingwaheng Arabic tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para malaman natin, maunawan po natin ano po ang kahulugan. So, taasan po natin, lakasan po natin, sister, ang ating pagsasalita. Okay? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ay kabilang sa mga alipin ng Panginoon. Ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Hindi niya ipagkakaloob sa iyo ang napakahalagang bagay na ito kung hindi ka mahal ng Panginoon. Kaya ikaw ang pinili ng Panginoon sa dami ng kaniyang mga linika. Kaya congrats sa iyo, sister. Congrats sa iyo, sister. Ingatan po kayo ng Panginoon.